It's the talk of the boxing world, the controversial result of the face-off between our very own Charlie Suarez and Mexico's Emmanuel Navarrete that simply put more fire into the Pinoy boxers' determination for a rematch. So, here to give us a blow-by-blow account of what transpired is Charlie Suarez himself with Coach Delfin Bohols live in the studio and, of course, via Zoom, veteran analyst, attorney Ed Tolentino. Gentlemen, magandang gabi at maraming salamat sa oras. Magandang gabi po, sir, at sa Billionaires TV sa pagpa-unlock dito sa amin, kasama si Coach, at saka sa mga followers na tagahanga suporta Prairie Warriors, saka kay Governor Luis Chavez Singson, kay Ma'am Jeannie, at sa lahat ng, especially sa Philippine Army, kung saan hanay ako napabilang. Charlie, Coach Delfin, pinag-uusapan ng buong mundo. It was not a headbutt, it was a legit punch. Kasama natin ang veteranong boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino. Attorney Ed, let's get your thoughts on what transpired and what you saw sa laban ni Charlie Suarez. Well, unang-una, ang ganda ng laban, ano? Talagang walang sukat kabigay ng palitan ng suntok. Lumabang yung Navarrete early on, pero I thought Charlie Suarez humahabol na. And then nagkaroon nga ng kontrobersiya in round number 6 kung saan tinawagan ng accidental headbutt itong si Charlie Suarez. Pero before that, kitang-kita ng buong mundo na mayroong left hook na binitawan yung Charlie Suarez. Yun ang nagbukas ng kutok doon sa kaliwang mata ni Emmanuel Navarrete. But they ruled it as an accidental headbutt. Critical yung ruling na yun, Anton, kasi kapag legitimate ang suntok at yun ang cause ng cut at ang laban ay lumampas na ng 4 rounds, automatic talo yung Navarrete via technical knockout kapag hindi na sa pwedeng lumaban. Pag accidental headbutt, doon pa lang pupunta sa scorecards after 4 rounds. Lamang yung Navarrete after 7 rounds. Pero dikit lang at hahabol pa si Charlie sapagkat meron pang ilang rounds na natitira. Kayang-kayang baguhin ang resulta ng laban. So napakasakit na talagang dinaan sa technical decision ang laban na dapat ay TKO win para kay Charlie Suarez. Coach Delfin, your reaction sa analysis ni Attorney Ed Tolentino? Una, sir, nung sa laban talaga, nung sinabi na headbutt, kinabahan ako doon kasi alam ko, sir, mangyari scorecard yung gagamitin sa amin eh. Pero nung during sa time na nag-break, sa round 6 pa, round 7, ano na kami, sir, ano bang tumama? Sabi ko kasi, kahit ako, sir, doon mismo sa laban, hindi ko masabi na 100% yung nakikita ko, sir. Kaya may mga alalay din ako sa likod ko ano nakikita. Sabi ni Charlie, sir, kamao talaga tumama. Sabi nga ni Charlie, masakit pa nga yung knuckle niya dito. Itong portion na to, Charlie, ito yung tumama, ano? Yes po, knuckle. Attorney Ed, there is an appeal now and Coach Delfin will be going to Sacramento June 2. Mangyayari, June 2 ba anunsyo yung desisyon? Yes, sir. Magkakaroon po ng hearing itong coming June 2. So, sana maganda yung desisyon ng California Boxing Commission. Attorney Ed, meron tayong instant replay sa boxing at marami rin na nagsasabi, ano yung point ng merong instant replay? Hindi naman nasusunod, hindi naman nagagamit at napunta pa sa appeal. Your thoughts on that? Yun nga pinagtataka natin, masyado nilang minadali, masyado pinastrack yung pag-technical decision ng laban. Naandun ang videos, maghintay ka lamang para panoorin sapagkat napaka-importante yung video sapagkat yun ang magbabago ng kompleksyon ng laban eh. Hindi man lang nila hinintay, minadali. Sinabi agad, kasi simula pa lamang ng 8th round, natitingnan ng doktor, hindi na raw pwedeng lumaban. Actually, kung titignan mo, parang pwede pa nga lumaban si Navarrete. Parang madugo lang yung cut, pero parang hindi naman grabe. Parang talagang nagkaroon ng storyline. Nagkaroon ng script na kailangan baguhin na lang natin, papuntahin na lang natin sa scorecards yung laban. Pwede naman silang maghintay. Pwede lang hintayin yung video kasi ipaprocess naman yan ilalabas naman yan Nandun ang teknolohiya, pero ang boxing, medyo nagbulag-bulagan sa sitwasyon na ito. Kaya nga napakasakit, Nandun ang ebidensya. Sabi nga nung kaibigan natin, hindi nagsisinungaling ang ebidensya, Pero they chose to look the other way. Masakit.
Pero sabi nga natin, meron pa pagkakataon para ayusin ng California State Athletic Commission through this appeal that will be heard on June. Ngayon, Charlie, sinabi mo during your post-fight interview na kung mabibigyan ka ng pagkakataon, willing kang labanan ulit itong si Navarrete. Yun pa rin ba ang plano mo? Yes po, kasi ano po sir, yung chance na binigay niya sa akin, sa amin ni coach, sa team namin, malaking bagay po yun once in a lifetime po yun. And kung ibigay sa atin yung victory, anumang decision, kung ako man yung makuha ko man yung WBO Junior Lightweight Champion, is ibalik ko din sa kanya na gusto kong makipag-rematch sa kanya para matuloy yung magandang laban na naudlot. Coach Delfin, tingin mo ba na umayaw itong si Navarrete? Kasi alam niya may posibilidad lamang siya sa scorecard. Yes sir, yung sinabi nga ni Atty. Ed, feeling ko ano siya, nakaplanado talaga. Alam na nila sir na matatalo na sila kasi nakita natin hirap si Emmanuel Navarrete sa timbang niya, so hindi pa siya full na recovered. Alam nila na pag sa taas na round, manghihina na siya Kung nakita natin during doon sa laban ng early round, gusto talaga nila kunin si Charlie ng maaga So hindi nila nakuha. Nung naka-adjust na si Charlie, para sa akin sir, during doon sa 5th round, doon talaga nag-adjust si Charlie. So nung nakita siguro ng kabila na, uy, parang tagilid tayo, lalo nung nagkaroon na ng cut sir, alam nila na, uy, parang delikado na talaga. So gumawa talaga sila ng paraan sir na paano nila i-stop dahil alam nila pwede nila gawin na doon nila gagawin sa scorecard. Kahit nung nag-usap na kami ni Charlie sir doon sa taas ng ring, nagtanong si Charlie sa akin ano bang tol? Sabi ko, pag scorecard talo tayo, pero pag ang decision is TKO, panalo tayo. Attorney Ed, ano naman ang masasabi mo sa naging game plan ni Coach Delfin at ni Charlie sa laban? Alam mo, sa totoo lang, talagang nabigla tayo sa tapang ni Charlie, ano? Kasi itong si Navarrete, talagang suntok na suntok ito Yan ang style nito, he's a bully. Ibubully ka niya talaga with this offense. Nabigla tayo doon sa style ni Suarez na opening round. Siya nagdala ng laban, siya pumasok. Hindi siya natakot. Siguro pinapakita agad ni Charlie na hindi ako magpapa-intimidate doon sa style nung Navarrete. At palagi ko yung Navarrete mismo yung nabigla. Kasi lahat ino-overwhelm niya with his offense But Charlie Suarez was there. He was willing to fight fire with fire. Alam niya na, okay, he took the best of Navarrete in the early round. And as the fight dragged on, umabot sa middle rounds, alam natin na doon magkakaroon ng shift ng momentum because of the weight issues of Navarrete. So I thought it was a very good strategy, a very risky, very risky yung estratehiya na yon. But nakita natin because the fire was there, the determination was there kay Charlie. Talagang dadalhin niya ang laban dito kay Emmanuel Navarrete. Charlie, 36 years old ka na, going 37. Siyempre, ito yung pangarap mo maging world champion, naging Olympian ka na. So, what is next for you? Gusto mo ba talagang i-pursue itong rematch kalaban si Navarrete? At paano magbabago yung mindset knowing na dapat sa'yo na itong panalo na to, naagaw pa? Yun nga, sa edad ko kasi yun yung dream. Iba yung gusto mo lang kaysa pangarap. Yung pangarap ko kasi pinapanatili kong buhay Kaya hindi mawawala na gusto ko talagang maging world champion. Kaya nung in-interview ako doon, sabi ko, no matter what happen, I will get the belt. Sabi ko, no matter what happen, kahit sabi ko sa isip ko nga, kung matumba ako, hindi ako babangon, panalo na siya, papaubaya ko na. Pero kapag tumayo ako, lalaban ako at saka siyempre, nandyan yung coach ko Yung coach ko kasi matapang. Kaya sabi niya sa akin, ibigay ko na yung tapang sa iyo para doble. Kaya yung sa labanan talaga at that time, inaral namin yung si Navarrete, sabi niya, ganitong gawin natin. First round to 5th round, sabi ni coach. Atake tayo kasi slow starter si Navarrete. And then, nagsalpukan nga kami kasi ang strategy namin, mabanat kami first round hanggang 5th round, and then 6 rounds, ganyan. Pag tumaas na, babanat na naman kami, ganun yung strategy.
Si Navarrete, ganun din pala. Early rounds nila ako dalihin. Kaya maganda yung batuhan namin. Kaya okay naman yung outcome at kung hindi din namin inaral ni coach nung sa training pa lang yung mga estilo about sa mga suntok na baka meron akong tulog doon. So napag-istadihan din namin. Ngayon, ang susunod na laban natin kay Coach Delfin naman, pupunta sa Sacramento, awaiting the decision of the appeal. Gano'ng kalaking bagay, Coach Delfin, na ikaw na talaga yung sumalo ng lahat ng mga stress ni Charlie para iniisip na lang ni Charlie yung training at yung laban? Yes, sir. Yun naman talaga papel ng isang coach, sir, na dapat may panalo mo yung laban ng boxer mo. So, regarding naman sa sa Junto, sir, ito na yung pagkakataon namin, sir, na makuha namin yung justice na during sa laban. So, kung mag-a-appeal talaga kami, sir, kasi bihira lang yun, sir, eh. So, bihira na pagkakataon na yun. Kung ipagpakaloob po ng Panginoon sa amin na ibigay talaga kay Charlie ang panalo, siguro hindi lang po kami yung masaya dito dahil marami pong nag-aabang na mga Pilipino na mabigay yung panalo kay Charlie. Ang sabi naman sa amin doon during ang sabi ng top rank is no contest. Yun nga, may mga dapat hindi no contest, eh. May mga pasok siya na nakita ko yung podcast ni Sir Ed. Nanonood ako ng madaling araw. Sabi ko, tama. Boxer shorts. Sabi ko, uy, tama yung sabi ni Sir. So nakakuha din ako ng mga idea sa kanya na sabi ko, uy, ito plan dapat gawin namin. So kasama ko dito si attorney Jan Yambao, din si Rick Nabalta, yung representative ni Gob. So mag-meeting kami bukas. So kung ano yung magagandang gawin. Akala ko andito si Sir Ed Tolentino mismo sabi ko, ang inisip ko doon sa bahay, sabi ko hingi din ako ng kung anong magandang gawin namin during sa hearing sa Junto. Ayun. Ngayon, bago tayo matapos, andito si Attorney Ed via Zoom. Attorney Ed, ano ba ang magandang advice mo na pwede mo ibigay dito sa kampo ni Coach Delfin at ni Charlie Suarez to end our interview? Well, unang-una, igiit na dapat sila ang nanalo sa labang yon. I-overturn yung desisyon at gawing TKO win para kay Charlie Suarez. Hindi po acceptable ang no contest. Yes, ang no contest po kasi, ang gagawin ng opisyales, parang no contest, parang hindi kayo naglaban kasi hindi namin makita kung sinong nanalo. Ibabalik ang unbeaten record ni Charlie Suarez pero walang titulo. Kumbaga, parang ninakawan ko si Charlie Suarez ng kanyang wallet at sinabi ko, ibabalik ko Charlie ang wallet mo pero walang laman. Walang laman yung wallet. Sapagkat ang tama po ay TKO victory. Sapagkat klarado naman kung sino nanalo, eh. Just review the tape. Just review the tape. You will see the punch. And that is the end of the story. Panalo si Suarez by TKO. Walang problemang mag-rematch sila. Pero sa isang rematch, dapat ang kampiyon ay si Charlie Suarez. Huwag tanggapin ang no contest sapagkat ang no contest, kalokohan yan. That's another robbery. Sapagkat dapat ibigay ang corona kay Charlie Suarez. Ayan. And on that note, we wish na yun nga ang mangyayari sa darating na June 2. Attorney Ed, maraming salamat. Charlie, you're still our champion. Coach Delfin, good luck in Sacramento on June 2. Charlie Suarez, Coach Delfin Bohols, and of course, Attorney Ed Tolentino here tonight on The Scorecard.